Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing isang mabuti pong araw ang ating pong tatahakin ngayon sapagkat nakakaramdam po tayo ng pakikiisa ng sambayan ng Pilipino diyan po sa ating pagnanais na matuloy yan pong impeachment. Alam po ninyo, ginagawa ng Senado ang lahat ng kanilang magagawa upang huwag matuloy ang impeachment. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at yan ang ating tatalakayin. At dito na rin po natin ilulunsad ang ating pakikibaka laban sa mga buhong ng mga senador na traidor sa bayan at traidor sa ating saligang batas. Pero bago po lahat, magpakita po kayo ng konting suporta. Paki-like, share at saka mag-subscribe po kayo. Sa ganyang paraan, ayun po mga nakakalaban natin sa Senado, yung mga bongo-bongo, bato-bato de la Rosa na yan, hindi na nila tayo makakantsawa na sabihin, kukunti lang nakikinig dyan, kukunti subscriber niyan. Hindi po talaga tayo nagkakampanya para sa subscription. Pero ngayon, mula sa araw na ito, magkakampanya na po tayo. Pakihiling, pakiyaya ang mga barkada, kaibigan, kamag-anak na mag-subscribe po dito sa Kawal ng Demokrasya sapagkat dito napatunayan po natin hindi po tayo nagkukompromiso, hindi po tayo nane-negotiate, hindi po tayo napapatigil, hindi po tayo nababayaran, at lalo sigit, hindi po tayo natatakot. Yan po ang ating pong ipapagpatuloy na polisiya sa ating pong advokasya laban po sa kasamaan at kadiliman naghahari po dito sa ating bansa ngayon. Bakit po natin nasabing kadiliman? Kadiliman sapagkat ang mga tao na hinalal natin na dapat maninindigan, magiging tinig natin, voice of the people, voice of evil. Ang kanila pong pinaglalaban ay si Duterte at ang kanyang kampon na pamilya. Isa-isahin po natin yan. Sino-sino yung mga senador na yan? Dapat po siguro tanggalin na natin itong mga senador na ito sa pangunguna ni Bato de la Rosa. Ano po ba napaglingkod dyan sa bansa? Tinitignan po natin ang kanyang record bilang mambabatas. Nagiging co-author siya ng mga inconsequential legislative bill. Yung pong inconsequential, ibig sabihin, mga walang kakwenta-kwenta at hindi po makakatulong directly sa ating pong bansa. Pangalawa, yung kanyang propensity o kanyang pagkakakiling sa mga masasamang gawain at mga maling mga polisiya, basta kampi kay Duterte o kampon nila Duterte, abay doon po siya nalilinya. At ganoon din yung kanyang taga-second demotion na alalay dati ni Duterte, ngayon alalay siya ni Bato de la Rosa, ang pangalan Christopher Lawrence Bongo, Senator Bongo. Napakayaman na po nito, bilyonaryo to, sabi nga ni Duterte, sapagkat lahat ng mga malaking construction sa infrastructure sa Davao ay dito na-award sa construction firm ni Bongo. CTLG ata ang pangalan ng construction firm. Basta Christopher Lawrence Tesoro Go construction firm. At inamin ni Duterte na talagang bilyonaryo yung kanyang alalay. Bakit naging bilyonaryo yan? Sapagkat diyan po niya ipinapasa mga malalaking kontrata sa basura, kontrata sa Davao Park,
kontrata doon po sa mga malalaking infrastructure ng Davao City. At meron po akong kaibigan or kapwa commentator na naglahad po dyan. Ang pangalan, June Porras Pala. Siya po ay pinapatay. Tandaan nyo, nanggaling sa bibig ko yan. Walang pangingimi. Pinapatay, pinag-utos na patayin ni Rodrigo Roa Duterte. Pinapangatawanan ko po yan. Titingin ako sa inyong mga mata, tumingin po kayo sa aking mga labi. Ang nagpapatay sa broadcaster na si June Pala ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Ano ang aking ebidensya? Yung pumatay, umamin na siya pumatay. Nakalagay po yan sa aking libro. Meron po tayong aklat na nilunsad ko nung presidente si Rodrigo Duterte. Nung pangalawang taon niya, pagiging Pangulo, abay nilahad ko po rito yung kanyang kabulastugan at ang kanyang mga krimen. Pati yung affidavit ng pumatay kay June Pala na si Arturo Las Cañas, nandito po ang faithful reproduction ng kanyang confession. Kaya lang, marami talagang makakampi ito si Duterte na mga naduwag o gahaman sa pera. Dalawa lamang yan. Pag hindi gahaman sa pera o sa katungkulan sa gobyerno, takot sapagkat siya ay aliping dugo ng aliping Pilipino at nanaig sa kanya yung takot at sapagkat si Duterte ay isang tusong matsing. Opo, matsing po yan. Tusong matsing. Ang kanyang pinairal ay pananakot. Rehimen ng pananakot. Regime or reign of terror. Yan po ang namayani sa ilalim ni Duterte, pero pinagbabayaran na po niya yan ngayon sa ICC. O nga pala, sa ICC, mga kaibigan, abay, nagrereklamo si Pulong Duterte na sinasabi niya noong isang araw na nakausap niya yung kanyang tatay sa telepono o nakita ni Sara Duterte sa pagtungo niya sa Netherlands at di umano sinabi ni Digonggong na siya raw ay naglulos ng weight, na namamayat daw siya sapagkat namimiss niya ang mga lutong Pilipino dyan po sa Davao City. Uy, napakaluhong naman ito. Eh baka mabalitaan natin magpapadala pa ng cook sa Davao yan, mula Davao, dyan po sa Netherlands. Kayang-kaya po nila yan, kayang-kaya magbayad ng napakamahal na abogado. Si Sara Duterte, 16 na mga abogadong kapareho po ng mga nagtatanggol sa mga illegal na pasugalan, mga notorious lawyers na kanila pong pinagtatanggol ay yung pong mga gambling lord, wetting lord, drug lord, at saka mga nasasangkot dyan po sa mga kontrobersyal na mga issue ng patayan, nakawan, at yung pong pandaraya sa gobyerno. Meron po mga abogado dyan na alam na po ninyo mga pangalan, alam na po ninyo kung sino-sino, pati mga muka. Malalaman mo ang pagkatao ng abogado sa mga kliyente na kanyang nire-represent. Kung nagre-represent ka, naman pareho nila atong ang, pareho nila mga mandarambol sa wedding, mga drug lords, o kaya mga ampatuan. Abay, alam mo na kung anong klaseng abogado yan. Pag yung mga abogado na yan ay ginawa pang presidential advisor, eh talagang sindikato ang gobyernong ito. At siya po ang namamayani sa atin po ngayon. Hanggang ngayon, yung sindikato ni Duterte ay hindi pa po nabubuwag, namamayagpag pa hanggang ngayon. Kaya nga po, walang nangyayari sa mga kaso. At hanggang ngayon, pinaparamdam ng mga Duterte
na maraming senador handang magpakamatay para sa pamilyang Duterte. Isipin po natin kung bakit. Sasabihin ko po ang ilang dahilan. Una, pagkagahaman sa pwesto. Yung pangalawa, pagkatakaw sa pera. Pangatlo, pagkalaki ng kanilang takot na baka sila'y balikan. Meron nga po ngayon isang media man, dyan po yata sa GMA, na takot na baka raw siya balikan ni Atong Ang. Alam po ninyo, kaming mga journalists, kasama na po yan sa buhay namin. It comes with the territory, kaya it's part of the trade, yung pong professional hazard na yan. Kaya nga po tayo ay nag-aral at nagpakadalubhasa sa practical shooting sa pamamamaril sapagkat hindi po ako mahilig mag-bodyguard. Hindi ko po kailangan ng bodyguard at hindi ko po kayang magbayad ng maraming bodyguard. Hindi po tayo corrupt na media man. Pag ikaw ay may binabayaran mga bodyguard, meron kang 4, 5, 6 na bodyguard at meron pa sila mga sarili sasakyan na mauuna o mahuli at yan ay naka-convoy sa iyo. Ay napakalaking gastos po yan. Ang ibig lamang sabihin yan, meron kang pinagkukunang perang hindi kayang ipaliwanag. Ganun pa man, yung pong mga pareho ni Percy Lapid, pareho nila June Pala, sumalangit na awa po, kasama na po yan sa tadhana, buhay ng isang mamamahayag. Kasama na po yan sa aking buhay. Matagal na po, 20 taon na akong kumakain o nag-aalmusal ng death threats. I paid a lot of incalculable values in order to remain free as a journalist. Manatili lamang po tayong maging tapat sa ating tungkulin bilang mamamahayag, maging tapat po tayo sa ating bansa, hindi naman po tayo tinutukan, hindi naman po tayo in-enlist, hindi naman po tayo niligawan ng Pilipinas para maging journalist. Ito po ay aking lamang inadapt sapagkat ang tingin ko, pag nananahimik ang Pilipino sa gitna ng pang-aabuso, para niya pong binibigyan ng bendisyon yung pong nag-aabuso sa kanya. Iyan na po naging kultura ng Pilipino. Bakit? Sapagkat ang lolo-lolo natin na panganak ng mga alipin, wala pong bansa. Ang bansang Pilipinas ay pag-aari noong araw ng mga Kastila. Pagkatapos nung nanalo po tayo sa laban sa Kastila, sa pangunguna ni Andres Bonifacio at ni Lapu-Lapu, abay, Amerikano naman po ang matagal na umalipin sa atin. Katunayan, hanggang ngayon, kinokontrol pa malaking bahagi ng ating gobyerno ng mga Amerikano. Hindi po natin kinakalaban yung mga Amerikano, sinasabi lamang natin, dapat matuto po tayo manindigan. Sa ngayon, tayo po ay niloloko ng mga senador na ito, dapat po i-denounce natin to. Dapat we should call out on them and tell them that they are wrong. Dapat hubaran natin itong pagkatao ng mga senador natin. Bakit? Sapagkat tayo ang nagpapasweldo po dyan. Kaya dapat itong mga eskodero na ito, dapat ito ay pagtulong-tulungan natin na ibunyag, labanan. Ikaw, eskodero, ay nandadaya sapagkat ang aming binibigay na buhay sa iyo, nilulustay mo. Magpapogi-pogi ka lang dyan, okay lang. Pero nagtatraidor ka pa. Traidor ka sa bansa, eskodero, mas traidor ka at bulok ka. Bato de la Rosa, at baboy ka at haram ka, Robin Padilla. At ikaw, traidor ka sa bansa sa pagsasabi mong katang-isip lamang ang West Philippine Sea. Ikaw, Iglesia ni Cristo Marcoleta, ay kasumpa-sumpa
At kayo na kumakampi kay Sara Duterte at ginagawa ninyong lahat ang inyong magagawa para wag matuloy ang impeachment, kayo ay mga traidor, kayo ay mga hindi karapat-dapat maging senador. Dapat magkaroon na ng lakas ng loob, magkaisa mga Pilipino, magkaisa po tayo, magtungo tayo dyan sa Senado, kalad-karin na natin papalabas yung mga traidor na senador na yan upang sa ganun magganumbalik ng konti ang katinuan ng ating pong bansa. Hanggang hindi po tayo nagagalit sa panluloko sa atin, magpapatuloy po yan. Ngayon, lahat ng kasamaan ni Duterte hanggang ngayon, hindi pa yan babaklas. Hanggang ngayon, naiiwan niya pa rin yung mga Bato de la Rosa, naiiwan pa rin yung kanyang Davao City Squad, naiiwan pa rin yung kabarkada niyang si Atong Ang, at naghasik pa ng pamamatay tao. Huwag na tayo naglulukuhan. Si Atong ang may pakanan yan. Ang ating pong batayan ay yung kanyang kanang kamay ng 16 na taon. Itong napapanood nyo ngayon sa telebisyon, si alias Toto. Yan po ang aking pinagbabatayan at aking pong pinag-aralan, pinagtanong-tanong ko sa aking mga kaibigan Batanggenyo, at ang sabi nila, kapani-paniwala ang mga sinisiwalat ni alias Toto laban dyan o tungkol kay Atong Ang. Bakit ko nasabing barkada ni Duterte si Atong Ang? Waiting Lord dyan. Yan po yung gusto magpapatay kay Chavit Singson nung panahon ni Erap Estrada. Barkada ni Erap Estrada yan. Barkada ni Jingo Estrada, ni Paulo, at ni Xavier Ejercito, yan si Atong Ang. At maraming general na pinayayaman ni Atong Ang. Bakit? Gambling lord po yan. Yan po may pasibuno ng National Wedding Syndicate. Siya po ang may pasibuno niyan. Yan ang pinag-awayan nila ni Chavit Singson. Yan ang dahilan kung bakit napatalsik si Erap Estrada dahil po dyan sa pasugalan ni Atong Ang. Nung si Duterte na ang naging Pangulo, abay ginawa niya pang opisyal to ng Philippine Charity Sweepstake. Ang sabi niya kay Atong Ang, para kunyari matapang din ito si duwag na traidor na Duterte, huwag na tayo maglukuhan ha, Atong Ang. Ilalagay kita sa PCSO para patinuin mo ang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Paano mapapatino ng isang sanggano, ng isang gang leader, ng isang gambling lord, yang Philippine Charity Sweepstakes Office? Nung panahon ni Garma, ultimo general si General Wesley Barayuga, pinapatay ng girlfriend ni Rodrigo Duterte. Ba't hanggang ngayon? PMA pa naman yan. Ba't hanggang ngayon? Walang kaso. Bakit? Sapagkat Pilipino pumapayag. Ang sabi ng PMA na kapatid ni Wesley Barayuga, sabi niya doon sa kanyang upperclassman, yung pong mas senior sa kanya sa PMA, Sir, baka mauwi na naman sa statistics itong pagkakapatay ng kapatid ko. Nauwi nga sa statistics. Bakit? Sapagkat hindi kayo kumikilos, sapagkat hindi kayo naninindigan. Pinapasa ninyo dito sa akin, okay lang. Pero manindigan din kayo. Pero ipakita rin ninyo na nagko-cooperate kayo. Pero ipakita ninyo na hindi kayo sumasang-ayon, hindi kayo naduduwag sa mga Duterte hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat yan po ngayon ang ating problema, yung karuwagan, pagtatraidor, walang dignidad, walang dangal na mga senadores natin. Ang mga senador na yan ay dapat ibagsak. Yung mga pareho ni Escudero at kung sino man ang kanyang mga kakampiyan, Bato de la Rosa, Jaime Marcos, Marcoleta, Joel Villanueva, Robin Padilla, at kung sino-sino pa
na nagko-compose yung 11 na kumakampi sa mga Duterte na mga senador. Kayong lahat, without exception, ay kasumpa-sumpa. Kasumpa-sumpang dapat ikahiya, dapat ibagsak, dapat sunugin ng mga Pilipino, mga gantong uri ng senador. Yan po ang aking po paninindigan, sunugin yung mga senador na umahadlang diyan po sa impeachment proceedings at lumalaban therefore sa ating pong saligang batas. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.